Ito kasi, ang sinabi ni Senator Bato. Pakinggan lang natin. May konting bawi naman siya sa dulo, in fairness. Tinitiring noon. Yan, Ayaw, matigas yan noon sa sinitiring noon. Ayaw talaga yan, ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ng kaso, di ba? Walang nakuhang ebidensya na nag-uugnay kay Atong Ang at iba pang kasamahan nito sa missing Sabongeros mula sa ginawang pagdinig ng Senado noong 2022. Ito ang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nanguna sa investigasyon noon sa naturang kaso. Sa kabila nito, sinabi ng mambabatas na administratively ay nabuo ang koneksyon ng mga manager at president ng kumpanyang nag-ooperate ng electronic o e-sabong sa lugar kung saan nawala ang mga sabongero. Mahigit 3 taon ang nakalipas bago bumaligtad si Julie Dondon Padidon. Pero mga ka-clear, lumalabas kasi, diba? Parang lumalabas na after mag-hearing si Senator Bato, parang tumigil siya eh. Diba? Tumigil siya ng 2022. Ba't kaya? Ang dami pa niyang mas... Ilan kaya naging hearing niya dito? Sorry, hindi ko pa to masyado na napanood nun. Pero, hindi ba, ang daming umiiyak na kamag-anak nito. Pero, di ba, inuna niya pa yung hearing kay Jonathan Morales, yung pag-aaresto kay Kibuloy. Hindi niya to tinuloy eh. Diba? Hindi niya to tinuloy. Despite na ang dami talaga, kumbaga nag-a-anniversary na nga ito mga kamag-anak na nawala. Nawala ito 2021 sa panahon ni Pangulong Duterte. Diba? Pero sabi nga natin, diba, parang hindi naman daw kasalanan ng management itong pagkawala ng mga sabongero. Yun yung unang binitawan ni dating Pangulong Duterte. Diba? So, sige, tuloy na natin. Dongan na siyang naglahad ng mga umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ito pa mga clear. Bakit kaya? Itong si alias Totoy, bakit nagkalakas ng loob na magsalita sa panahon ngayon ni PBBM? At sa panahon, in particular kay General Torre. Dating PNP chief itong si Bato, Senator Bato. Siyempre marami siyang kakilalang pulis. Bakit? Ba't kaya? Ba't hindi kaya siya pinagtiwalaan? Parang at the time, ang labo-labo ng kwento. Walang na-solve. Diba? Hindi ba kayo nag-iisip, ba't senador ka na, PNP chief ka pa, dati. Diba mas dapat, mas magaling kang mag-imbestiga? Diba? Dapat mas magaling kang mag-imbestiga. Kasi may karanasan ka sa pag-iimbestiga. Pero dapat hindi magplanta ng ebidensya, ha, mga clear. Alam mo naman, sana yata sila magplanta ng ebidensya. Diba? O wag natin kalimutan si Senator Leila de Lima, Kerwin Espinosa. Huwag natin kalimutan yun. Tanong ko lang, di ba, ba't hindi niya ito na-solve? Di ba? Para kay Senador Bato, mas kapanipaniwala sana kung noon pa lumutang at nagsalita si Padidongan. Di ba? So, ito mga ka-clear. Tingnan lang natin na bakit. Okay, bonjour, Gia. Watching now at Calgary Airport while waiting for my flight. Oy, ingat po to Alaska. Naku, mukhang malamig dyan. Sana po si Tito Sen at Sen Ping mag-comment, present sila sa hearing ni Bato noon. Ingat po ito. Tingnan natin to. Sabi niya dito, ito pala, akin pala to, sorry. Diba, ito yung konektado kasi ang lumalabas dito mga kakli, ito, hindi kaya takot sa panahon na yon dahil ayon, ayon kay, hindi naman sa akin, wait lang, ayon kay Secretary Boying Rimulya, diba, yan an extensive investigation into the missing sabongero should be done. Kumbaga extensive, mas malawak. Bakit? Mukhang konektado kasi. Justice Secretary
Jesus Remulla, Boying Remulla had mentioned that those allegedly involved in this, sa missing Sabongeros, are also the same people linked to drug war. So, yung mga pinagkatiwalaan dati sa EJK, mukhang sila din yung involved sa missing Sabongeros. Lakyan nga natin ito. Di ba? Hindi ba kaya hindi natuloy? Kaya hindi na, just try to analyze. Bakit hindi na siya nagtuloy-tuloy? Bakit bigla naiwan sa ere? Pero ngayon, bakit yung lalim ng pag-iimbestiga sa panahon ngayon, parang may nakikita yung link. Hindi ba? Katulad niyan. Nakita nila, may mga 15 na pulis, 15 na pulis na hawak na ngayon ni General Torre. Di ba? At lumalabas, mga kaklear, pati sa NBI, malalim. Talaga. So, ba't dito nabanggit ni SOJ Remulla na yung ibang mga polis na involved o ibang mga taong involved ay linked din doon sa drug war? Sino ba may drug war? Diba? Si dating Pangulong Duterte. So, hindi ba siya, kaya ba hindi ito nalinis dati? At, tandaan natin mga kaklear ha, ito. March 2022, ano pa yan dating Pangulong Duterte pa yan mga kaklear. Hindi pa dito na elect, hindi pa ito naboboto si PBBM. Okay. 2021, nagkawalaan na yung mga Sabongeros Malacanang, so definitely kay dating Pangulong Duterte, isabong to continue amid probe on missing Sabongeros. Diba? Malacanang made the remarks as it ordered the Philippine PNP and National Bureau of Investigation, NBI, to carry out a thorough investigation. Pero ba't parang walang thorough investigation? On the disappearances and report them to the Office of the President and the Department of Justice. Diba? So, yung PNP dapat mag-report sa OP. May nabanggit malalaking tao, mga kaklear Pulis, mga pulis. Na-report kaya kay Pangulong Duterte dati yun, na may sangkot ng mga pulis. At yung mga pulis na yun, yung mga involved din sa war on drugs niya. Di ba? At itong mga pulis na ito, nasa active pa daw ito, mga kaklear It ordered the organization to ensure the compliance of isabong operators with the security and surveillance requirements. The statement from Malacanang cleared the contradicting claims between the Senate and the PAGCOR on President. Okay, wala naman to, okay? Pero ibig sabihin, inimbestigahan ito, naggalit si di ba? Nagparinig itong si Gretchen Barreto kay Senator De La Rosa. Senator ba to? Ang sabi niya, ang mukhang mahal ang kanyang relos. Parang may alam si Gretchen at that time. Nung nag-iimbestiga siya tungkol dito sa missing Sabongeros. After that, ano nangyari? Wala na, di ba? Parang walang na-solve. Parang walang na-solve. Tandaan natin, ano ba ang sabi ni SOJ? Aba, limpak na pera ang umaagos dito. So, kaya walang kinahinatnan ang pag-iimbestiga. Tapos yung police na involved, nasa pwesto pa. Diba? Okay, Serafin Garcia from Turks and Caicos Island. Good evening. Diba? So, may nagkaroon ba ng protektahan dito?
yung pag-iimbestiga ba, totoong pag-iimbestiga ang ginawa? Kasi dapat 2021 yun, mga kaklira. Nag-start sa 2022. Di ba? 2024 na ngayon. Pero sabi ko nga, inuna pa niya yung ibang pag-iimbestiga. Pabor kay Kibuloy. At itong kay Jonathan Morales. Talagang tutok siya ron. Diba? Paki-shoutout naman si Mrs. Zenab na 8-week surgery recovery. Uy, magaling po kayo ha. Ma'am Zenab from JD Zenab. Pagaling po, ayan, sa 8-week surgery recovery. Pagaling po kayo. Ayan. Diba? Ito mga ka-clear. Meron tayong nabasa. Diba? So, ito pakita ko lang muna ha. Na makita natin ang history. At Atong Ang will be summoned in next Senate hearing. Di ko alam kung ano nangyari after this. Again ha, limpak daw ang mga napapakawalan dito according to SOJ. Diba? Ayan ha. Pero after this, hindi natin alam. Diba? Hindi na nagtuloy-tuloy ito. O, ito pa. Ito ang sabi niya. Itong pangako ni Senator Bato. Pero parang hindi niya tinupad. Diba? Oh. That's March 2022. Bato says government won't stop search for missing sabongeros. Anyari. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kaya nga tayo nag-iimbestiga dito para mabigyan ng hustisya yung mga nawala na mahal sa buhay. Huwag kayong matakot. Yung mga tao na nasa likod ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, may buhay rin yan. Ha? O ano nangyari? Hindi po sila ang buong gobyerno. Meron pa rin part ng gobyerno na maasahan ninyo. O nasaan na nga? Diba? O, nandun na kayo eh. Naki-Charlie Ang na kayo eh. Charlie Atong Ang na kayo. Ano nangyari after? Ba't nahinto? Ilang naman tanong natin, ba't nahinto? Nung malapit na kayo, kung medyo malapit-lapit na siguro kayo, bigla nahinto eh. Sige. Tanong natin ito. Tanong natin ito mga kaklira. Okay. Did Duterte give Atong Ang a PCSO post? Actually, hindi daw eh. So ito, basahin natin ito mga kaklira. An old story on gaming consultant Charlie Atong Ang has resurfaced amid talk of President Rodrigo Duterte's order to shut down gaming operations, either run or licensed by the PCSO, over allegations of corruption. Ayan na. Sino ba sa PCSO? Garma? Hindi pa, no? Balutan pa. Tapos biglang pumasok si Garma. Anyway, January 18, President Rodrigo Duterte admitted 2018 ito mga kaklira. He called Atong Ang. Sabi niya, tinatawag. So, may connect. Diba? Tinatawag eh. Sabi daw, stop mo na yung illegal Usap kami, nag-usap sila. Stop mo na yung illegal and help the government. So, he called Atong Ang. Kaya pala nabuhay muli sa Atong Ang sa larangan ng ganito, no? May kaso to dati. Yung pinakita ko na sa inyo, di ba, nireveal nila nila Tony Calvento. Di ba? Pinauwi pa nga yan dito para managot sa kaso. He said, he called Ang, which according to him is the number 1 gambler in Davao. So, pinatawag niya si Ang. Because he is involved in everything. So, kung gambler sa Davao, so may connect. Kilala. So, hindi naman niya pinapalis Number 1 gambler in Davao City ba to? Duterte was quick to parry criticism on his dealings with Ang, who was notorious in the past for his gambling operations, including the Bingo 2 ball, which turf war between Ang and then Ilocos Governor la controversy.
that caused the downfall of administration. Okay? That was the only reason why I called. So, admitted si dating Pangulong Duterte at pinatawag niya si Atong Ang. Gambler to, ha? Pinatawag, ha? Sige. Namumula na ilong niya. Makati siya. Kanina pa eh. Ang daming parang kanina pa ito, parang kinagat niya ako lamok eh, may kagat oh. Diba? Anyway, nasa na tayo? Yun. Tell him. Ayan. That was the only reason why I called for Atong Ang. So in other words, presidente to, tinawag niya yung gambler. Diba? Tell him, many years ago, I don't want to mention the president. Tama ba? He wanted to set up a high alay in Davao. Tama ba tayo? Wait lang O, tama eh. Admitted So he eh. Diba? Sige, anyway. He said he wanted to set up high alay in Davao. So si Ang, diba? Ang, Duterte called me in 2017. So may admission, pinatawag siya, diba? The president made the disclosure on the same day that Ang, speaking at the Senate hearing on issues surrounding the PCSO, told senators that Christopher Bongo, then Special Assistant to Duterte, had called him up in 2016 to tell him to go to Davao and greet the president. Diba? Wow. Ano kaya i-deal nila? Ang said he was in Manila when Go called, but he later met Duterte and told the president about alleged irregularities at the PCSO. He also told senators that PCSO Director Sandra Cam called him in September of the year to tell him that the president wanted him. Kaya, ulitin natin. He also told senators that PCSO Director Sandra Cam called him, so tinawagan si Atong Ang, in September 2016. Kahalas ka pa, panalo pa lang. Diba? Nanalo siya, siyempre, naging presidente siya 2016. July 2016 na, di ba? Okay, to tell him that the president wanted him to meet with PCO Chair Jose George Corpus and General Manager Alexander Balutan to help the agency raise the sweepstakes office revenues. Kaperahan to, makaklear. Ang also recounted to senators that Corpus had said he would remove the gaming consultant from the PCSO. Wala naman akong business sa PCSO. Maski na ano. Pero, di ba meron siyang iba? Meron siya yatang bingo 2 ball. Anong meron siyang sugal at the time noong 2016? Para sa kausapin. Diba? Ang also recounted to senators that Corpus had said he would remove, okay na, ha? Palas in 2018, Ang asked to help. He was not given the PCSO post. Although Duterte's disclosure bolsters Ang's claims that the president had asked him for help. Ba't kaya? Of all people. Ang. So, ano naging transaction nila? Diba? Siyempre, pag presidente tumawag sa'yo, something. May something. To help. What? To help what? That does not mean he was actually given a government post. Hindi ka nga binigyan, pero ano ang tinulong mo? Ganun ka ba kalakas para tapikin ka ng Pangulo? Tulungan mo kami. May something, di ba? In a press briefing on January 28, 2018, a few days after the Duterte's disclosure, then presidential spokesperson said, uulitin ko po, talagang hiningan niya ng tulong si Atong Ang. Hindi naman niya tinalaga, talaga naman may pag-amin. Gambler, number 1 gambler sa Davao, natawag ni Pangulong Duterte. Hindi naman siya tinalaga sa PCSO si Atong Ang. So, ang tinalaga niya si General Balutan. At ngayon,
yung bagong chairman po, Chairman Pinili. Diba? O, naniniwala ka ba sa napanood mo ngayon? Kung naniniwala ka man or hindi, i-comment mo dito sa baba ng video na ito kung ano yung komento mo, no? Kung ano yung opinion mo, para naman lang sa ganun, makita po natin lahat ang bawat komento, no? Suggestion ng bawat isa. So, thank you po. Ingat po kayo palagi.